Samantala ito na mga kapuso. Ngayong patuloy pa rin ang ulan, syempre problema ng marami dyan sa atin, yung baha, no? Miski umano lang, umambon, baha na kagad. At sa isang barangay nga sa Macabebe, Pampanga, hindi na nga humuhupa, lalo pang tumataas dahil sa ulan. Yeah, para silang nasa lake lagi, Correct. no? Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Anjo. Hi Anjo, kumusta dyan? Mors! Ay, nakabangka na siya. Malalim. Magandang umaga mga kapuso. Ito pong kinatutuntungan ng bangka na sinasakyan ko ngayon. Hindi po ito ilog. Ito po ay dating parte ng sakahan na ngayon, kung makikita nyo po sa aking paligid, ay natabunan na nga po tuluyan ng tubig bahat. Mga kapuso, ito nga pong tubig na dinadaanan ngayon, sisilbing main road ng mga kapuso nating residente na nasa parting looban pa po ang mga bahay. At mga kabahayan nila, mga kapuso, ay lubog na po sa tubig baha. Kung makikita nyo po dito sa aking kanan mamaya, ito po yung nagsisibli nilang tricycle terminal. Dahil dito ho, ay medyo passable naman po. Pero sa katunayan mga kapuso, ang kalsadong ito, sinemento at itinaas ng 6 feet. Ganun po kataas ang itinaas nito para lang madaanan ng mga resident dito. At pong tubig dito sa aking kaliwa, lagpas tao na po. Kaya naman po mga tao dito, no choice na kundi magbangka. At mga kapuso, mamaya no, may makakausap tayong mga residente dito at may dala tayong onting regalo para sa kanila. Kanin po para pang ulam nila, isasabay na sa ulam nila, at tubig inumin para may malinis at tiyak na maayos na may inom ang mga residente dito. Mga kapuso, ito na po yung sinasabi ko. No? Ito po yung sementado na itinaas ng 6 feet. Imagine nyo mga kapuso, 6 feet na amount ng semento para lang madaanan ng mga tricycle. So parang ito po yung nagiging meeting point nila dito. Parang ito po yung central terminal nila, no? Bangka. Pagkatapos, sasakay ho ng tricycle palabas ho dito sa lugar na ito. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang po, no? At sabi pa nga po, no, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng antas ng tubig baha dito dahil nga po malapit sila sa Pampanga River. Tuloy-tuloy din po ang rainy season na nararanasan natin dito sa ating bansa. At sabi nga ng mga resident dito, halos 2 buwan na hindi pa humuhupa ang tubig baha dito. Dahil nga po yan sa tuloy-tuloy na pag-uulan, mga bagyo, at marami pang dahilan, no? Mga flood control projects na hindi naman natatapos at kung ano-ano pa. Ngayon naman mga kapuso, mga kaprayam natin, ang mga residente dito para malaman natin kung ano nga ba ang kalagayan nila. Kamustahin natin yung emosyon nila, no, sa tuwing nakakaranas sila ng gantong pangyayari na nabalitaan ko nga halos nasanay na lang sila. Ito po. Ma'am, magandang umaga po. Pwede po ba kayong maistorbo? Ano pong pangalan nila? Joanna po. Ma'am Joanna, anong pakiramdam na hindi ho bumababa yung antas ng tubig baha dito sa inyo? Nakakalungkot man po, ganun pa man ay nasanay na lang din po kami na ganito ang sitwasyon taon-taon. Ano po yung pinagkaiba nung mga panahon na hindi binabaha at ngayon na halos taon-taon, sabi nyo nga po ay binabaha na ho? Noon walang hirap sa paglabas, pagpasok dito sa aming barangay. Ngayon ay kailangan mo pang sumakay muna ng bangka bago makalabas. Kamusta ho yung pamumuhay nyo? Tuloy-tuloy pa rin po, ganun pa man na baha, tuloy pa rin ang trabaho. Ate Jo, kita ko po na nakasama nyo po yung anak ninyo. Kamusta naman po yung pag-aaral niya? Ayos naman po, ganun pa din po, diretso pa din po, pagbabangka, tapos magta-tricycle para lang makarating sa kanyang paaralan. Anong pakiramdam na sa bata niya, no? Ilang taon na po siya? 8-year-old. Sa edad niyang 8 years old, ganito na po yung nararanasan niya. Yes po, nakakalungkot man masipag pa rin naman sila at matyaga sa sitwasyon na ganito, makapasok lang. Ma'am Jo, ito po, hatid po ng unang hirit, serbisyong totoo po namin. May hatid po kaming onting regalo, no, at onting tulong na rin po para sa inyo. Ito po, bigas po, para meron po kayong supply. At saka malinis na tubig inumin po. Medyo mabigat lang Ate Jo, kaya mo bang buhatin? Yan, Ate Jo, ingat po kayo. Maraming salamat po. Ingat po yan mga kapuso, si Ate Jo. Narinig po natin yung karanasan na pinagdadaanan nila dito. At sabi niya nga, no, taon-taon na ganito yung nararanasan sila. Halos mataas sa tubig baha. Pagpasok ng anak niya, musmus pa lang, 8 years old na, nakaranas na ng ganitong kalagayan. Mag-interview pa tayo ng iba. Ito po si Ate Jo ngayon, sinasabi ko po kanina, no, sasakay na po siya sa tricycle para makalabas dito at pupunta nga po siya sa labas nitong Sitio Nabong. Ate, ito, kausapin po natin ang susunod nating kapuso dito. Ate, magandang umaga. Ano pong pangalan nila? Jennifer po. Ate Jennifer, kamusta po yung bahay nyo sa looban?
Malalim po doon, sir. Mas malalim po doon sa amin. Kamusta po yung mga gamit nyo sa loob ng bahay? Ayun po, halos yung iba po, mga nasira na rin po sa baha. Kasi hindi na po nawawala yung baha sa amin. Lalo na po ngayon, mas malalim po ngayon dahil po sa habagat na dumating na nga po na yan. Ano pong pakiramdam na sa tuwing nakikita nyo yung bahay nyo ay lalong lumulubog sa tubig baha? Siyempre po nalulungkot, lalo na po may mga anak po ko, hindi po sila nakakapaglaro sa labas. Kaya po no choice po talaga kundi sa bahay lang po. Nakakulong lang po sila sa loob ng bahay. Ganun po. Wala po kayong balak lumikas o lumipat, umalis? Sanay na po kami sa sanay na po kami sa ganyan. Baka may panawagan ho kayo para sa gobyerno natin para sa nararanasan nyo ho. Yun nga po, sana po mapansin po yung lugar namin na talaga pong hindi na po lumilitaw yung daanan namin. Yun po. Sana po mapansin po yung lugar namin na mapagawa na po kasi nakakaawa din po kasi talaga yung mga estudyante. Tiyaga po talaga, minsan po papasok sila, madilim pa. Tiyaga po talaga na magbabangka kahit po umuulan. Sana po mapansin po yung lugar namin na matambak na, mapagawa na, yun po. Ate Jennifer, ito po no, bilang galing ho kayo sa loob, ito pong nasa kanan natin, tama, ito po yung stopping point nyo para ho sumakay ho sa tricycle, no? Opo, yan na po yung daanan namin. Saan po kayo papunta ngayon? Dito lang po, may bibilin lang po kami sa labas. Sige, Ate Jennifer, ito po, handog po namin mula sa unang hirit. Bigas po. At saka yung tubig na inumin na may bigat. Aray ko! Ayan. Kaya mo ba? Ayan. Thank you, Ate Jennifer. Ingat po kayo, mga kapuso. No? Ito po, isa pang storya na rinig natin ng mga kapuso nating residente dito kung ano nga ba ang tunay na dinadaanan sila dito. At mga kapuso, para po sa update, dito po sa Sitio Nabong, Barangay Caduantete, Macabebe, Pampanga, tutok lang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Miss Lynn, good morning dyan sa studio. Mars Shaira, yung mga residente dito. Ito na nga po, no choice kung hindi masanay na lang sa kanilang dinadanas dito taon-taon. Sa katunayan, nakausap po natin yung mga residente dito. Tuwing summer naman, natutuyo ho ang mga kalsada dito. Pero tuwing Hunyo, kung kailan pumapasok ang tagulan, eto na ho, tuloy-tuloy na ho ang pagtaas ng tubig. Sa katunayan, ito po aking kinakatayuan mga kapuso. Isa na po ito sa mga mababang antas ng tubig baha. Pero pag pumasok pa tayo sa kaloob-looban, ako, lagpas tao na ho ang ibang parte dito. Sa katunayan mga kapuso, yung ibang sakano dito hindi na ho natatamnan. Yung mga bahay ho dito, nag-adjust na po yung mga kapuso nating residente. Kung makikita nyo, marami hong tambak dito sa tabi ng bahay at itinaas na po nila yan para lamang kahit papano maibsan yung antas ng tubig baha. At mga kapuso, tulad nga po nasabi kanina ni Miss Lynn at ni Shaira, meron po tayong dalang serbisyong totoo para sa mga kapusong residente dito. Kaya naman oras na, tara na at magbigay ng onting handog para sa kanila. Tay, magandang umaga po. Ano pong pangalan nila? Ricky po. Tay, anong pakiramdam na ganito ang dinadanan sa taon-taon? Sanay na po kami dito. Wala na pong dito sa mga namin. Sanay na po kami sa lubog dito. Kahit mahirap, kakayanin po. Kamusta ang supplies ng pagkain nila? Ang bigas, ng tubig, masalo, pag gantong may baha. Saan po kayo kumukuha ng malinis sa pantubig pang inom? Sa nawasaw, kahit na papano, pakukuluin na lang. Wala yung dito sa mga namin, kahit na pakukulin tubig. Tay, ito po, dahil po medyo mahirap po yung kalagayan nyo ngayon, masalo sa supply ng bigas, ng malinis sa tubig na inumin. Sabi nyo nga, kailangan nyo po ipakulo, may handog po ang unang hirit para sa inyo. Tay, ito po, pagdamutan nyo po, no? Bigas po. Hawakan nyo. At saka meron po kaming dalang malinis na tubig pang inom, tay. Medyo mabigat lang po. Ingat po kayo. No, sa GS, bigay po sa amin ng donasyon pong salamat na lang po. Opo. Ingat po kayo, tay. Ingat po. Ngayon mga kapuso, magbibigay pa tayo ng serbisyong totoo na dala ng unang hirit. Doon mga kapuso, sinabi ko kanina, no, itinataas po nila yung mga bahay nila dito para lamang makapag-adjust sila sa tuwing papasok ang buwan ng Hunyo na tumataas ang antas ng tubig baha. At mga kapuso, ito po yung tulay na ginagawa nila, dinadaan ng mga residente dito. Ito po yung gawa-gawa lamang. So sana ho ay matibay ho ang pagkakagawa nila. Tay, ito, bigyan natin sa tatay. Tay, magandang umaga po. Ano po pangalan nila? Frank Pinedo po. Sir Frank, kamusta? Saan ho kayo nakatira dito? Ito po sa kabilang sapa dito. Opo. Ano pong nararamdaman nyo sa tuwing dumadaan kayo sa tulay, sa tuwing papasok ang Hunyo, ang tag-ulan? Kuminsan po nangangamba rin dahil kung madalas lubog yan, madulas.
Tsaka nakasanayan na po nung taon-taon binabaha kami dito. Mas malaki po yung nakaraang taon dito hanggang dito na. Ito tayo, no, sabi nyo nga ho, nadudulas kayo, mas lalo mahirap na po pag medyo may katandaan na rin, no, pag ganito yung sitwasyon. Ano pong panawagan natin sa gobyerno na ganito na rin dinadanas nyo taon-taon? Sana po mabigyan ng pansin kami rito. Mahirap ang kalagayan namin dito kahit na taon-taon po binabaha kami dito. Kamusta ang pamumuhay nila? Nakakaraos na po araw-araw. Yun po ang mahirap sa ating mga Pilipino, no? Nasasanay na lang na hindi naman dapat masanay lang. Tay, tama, no? Opo. Tay, ito po, may unti pong regalo ang unang hirit para sa inyo. Pagdamutan nyo po. Maraming salamat po. First time namin nakatanggap ng tulong sa GMA. Opo. Sige po, tay, ito pa. Tubig ho. Meron ho ba kayong source ng malinis na tubig inumin? Meron po siyang lawasa. Lawasa. Tsaka bumibili po kami ng yung mineral sa sa labas ng diyan. Tay, medyo mabigat. Patong ko muna. Mabigat. Kaya mo ba? Kaya, sige. Salamat po. Ingat po kayo, tay. Dahan-dahan lang po. Maraming salamat po. Opo, ingat po. Tara. Mga kapuso, meron pa tayong bibigyan ng mga serbisyong totoo dito dahil yun nga, nadinig nga natin sa mga residente dito na kulang ang supply ng malinis na inuming tubig. Ang ginagawa nila, mag-iinit pa sila ng tubig galing sa lawasa para lang may mainom. Good morning po. Ay, lalapit po ako, dyan na po kayo. Ano pong pangalan nila? Aisel David po. Ma'am, kamusta po no? Nakita ko po may anak pa po kayong maliit. Ano pong pakiramdam na ganito po ang dinadanas ng anak ninyo taon-taon? Ito po, napakahirap po sir kasi po binubuhat po namin yung mga bata. Tapos sa pagpasok po sa school, hindi po pwede yung mga motor. Tapos po yun po, binubuhat na lang po namin sa bangka. Tapos yun, binabangka na lang po namin, namamasay pa po kami. Ma'am, paano po pag kunwari ito rhetorical question lang. Paano po pag kunwari birthday ng anak niyo tapos ganito yung dinadanas ninyo? Wala po sir, hindi na po kami nagbe-birthday o kahit po paganda po ng 1 kilong pansit, wala na rin po kasi po dahil po sa baha. Paano pag tuwing Pasko po ba ganito rin yung sitwasyon at bagong taon? Minsan po sir, pag December, lubog pa po yan sir. Kasi po, mahupa lang po yung baha sir pag po mga March, ganyan po. March, April, ganun po sir. Ano pong pakiramdam na magpapasko kayo, sasalubong kayo ng bagong taon na ganito yung paglabas nyo ng bahay, may tubig ba? Ano pong pakiramdam? Sobrang lungkot po sir kasi bukod po sa walang pera, wala po kaming trabaho. Tapos yun po, magpapasko po kami sa loob na lang po ng bahay. Wala pong handa. Pero ang mahalaga, kompleto po ang pamilya. Opo, sir, yun lang po. Pag umuwi pong yung mga mister namin, tsaka po yung mga kapatid namin, tuwing Pasko na lang po. At ito po, may onti pong handog ang unang hirit. Ito po, lapag ko na lang po, medyo mabigat. Bigas po at saka malinis na tubig inumin. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po, sir. Kasi po, malaking tulong na po yan, sir. 1 linggo na po namin kakainin. Thank you po. Welcome po. Sobrang sarap marinig mga kapuso. Kung makikita nyo, no, simpleng bagay lang yan. Tanging bigas at inumin tubig. Pero para sa mga residente dito sa Sitio Nabong, napakalaking bagay na. Tulad nga ng sabi natin kanina, 1 linggo nila pagsasaluhan itong bigas at ang tubig na ibinigay natin. Tara, kausap pa tayo. Ma'am, good morning po. Ano pong pangalan nila? Rosmario Ronsi po. Ma'am Rose, pwede ba natawagin Ma'am Rose? Ma'am Rose, ano pong pakiramdam na kayo pong may edad na? Ay, ganito pa rin yung dinadanas nyo. Araw-araw kayo naglalakad sa tubig baha. Mahirap po. Kasi po kung wala kang bangka, hindi ka makakaano do sa makakapunta ng Kaduantete. Kaya po mahirap kung wala kang bangka. Ma'am Rose, hindi ho ba kayo nagkakasakit na tuwing nilulusong nyo itong tubig baha? Nagkakasakit din po. Siyempre, parati kang nababasa. Yun. Ano po ang pinakamahirap gawin para sa inyo ngayon na lubog kayo sa tubig baha? Wala pong makain. Kung wala pong trabaho, paano po kami makakano? Nagtatrabaho ka pa, Nay? Hindi na po. Hindi na. So sino po ang tumutulong sa inyo ngayon, Nay? Isa po yung mga anak ko po. Senior na po kami. Kaming 2 mag-asawa. Ito po, Nay, no, panawagan po ng isang senior citizen para po sa gobyerno natin na sobrang hirap po ng dinadanas nyo sa pang-araw-araw. Sobra pong hirap. Kasi kung wala ka po dumarating na araw-araw, nahihirapan po kami. Pambili ng gamot, wala pa.
Baka may panawagan kayo sa gobyerno natin. Nananawagan po kami, hingi po kami ng tulong. Kasi po, wala po kami trabaho. Hirap na po kami sa ba. Wala yan, Nay. Kaya yan. Okay? Nay, mamaya iaabot ko sa iyo yung munting handog na unang hirit, ha? Mag-e-extra lang tayo. Mga kapuso, para sa latest na update tungkol dito sa Sitio Nabong at sa iba pang lugar sa ating bansa, no, tutok lang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging unang hirit. Back sa studio po muna tayo. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,